was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know that you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when surely they cannot enter a second time into their mother's womb? Jesus answered, Very truly I birth to flesh, but the Spirit gives birth to spirit. You must be born again. The wind blows wherever it is going, so it is with everyone born of the Spirit. How can this be? You are Israel's teacher, said Jesus, and do you not understand these things? Very truly I tell you, we speak of what we know, and we testify to what we have seen. But still you people do not accept our testimony. I have spoken to you of earthly things. I speak of heavenly things. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa oras na ito, sa pagkakataon muli na kami ay makapag-aral ng iyong salita. Alam po namin na ito ang mga anak mo, spiritual life, Lord God. Kaya i-bless ko po ang bawat isa na pangunawa. Bless po, Lord God, ang puso na tumanggap, Lord God, na may kagalakan at pagpapahalaga sa iyong buhay na salita. At patuloy po ng kaunawaan na sa aming pag-aaralan, Lord God, magkaroon, Lord, ng clear, Lord God, and sound mind, Panginoon, sa araw sa ito, Lord. Pagpalain na rin po ang iyong abang lingkod at patuloy na ikaw siya mapapulihan sa amin. Sa iyo ang papulit parangal, ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay isa rin po sa pinakamahalagang part ng ating sinasabing doctrine. Amen po ba? Pag sinabing doctrine, ito yung pinangahawakan natin na aral sa Biblia na tumutukoy sa ating lakad bilang Kristiyano. Amen po? So, ang ating pong papagat ngayon ay, basahin natin, 1, 2, 3. You must be born again. Ayan, sabi nga no, pag tinanong ka sa labas, anong religion mo? Sino sumasagot dito ng born again? Amen. May sumasagot ko ba ng born again? Amen. Actually, siyempre, sumasagot tayo just para lang malaman nila. Pero alam naman po natin na ang born again, this is not a religion. Amen po ba? Malinaw ba sa atin yan? Ang born again, being born again is a experience. Sabihin na po, experience. Experience. Yan, ito ay isang bagay na nangyari sa atin. So, it is important na bawat isa sa atin ay alam bakit sinabi ng Panginoon that we must be born again. Amen. Para pag tinanong kayo, bakit born again? Ayan. Magagaya ba tayo kay Nicodemus? O nauunawaan natin kung ano ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. So, are you ready, church? Amen! Yan. Sabi ko sana, are you ready, guys? Yan. Pero sige. Sabi nga po, no, every person, ang lahat ng maraming tao ang talagang tinatanong ang bagay na ito. Sabi yo, how can I be right with God? Paano nga ba o ano nga bang dapat gawin ko para maging ayos ako sa harapan ng Diyos? Amen? How can I be sure of eternal life? Paano ako makakasiguro sa isang buhay na walang hanggan? At yung tanong na, how can I experience real transformation? Sino sa atin ang gusto na mabago ang buhay? Amen! Mabago ang mga gawin na alam mong pangit. Amen! Alam mo na hindi tama. Marami sa atin ang gusto niyan. Kahit magtanong ka lang sa labas, marami rin mga tao ang gusto ng pagbabago. Amen po ba? So dito ngayon sa ating binasa, makikita natin na may nakilala ang ating Panginoong Hesus na isang religious person. Ayan. Ano daw po? Religious person. At masasabi natin na itong tao na ito ay mayroong moral. Amen?
at siya rin ay successful, at siya ay respected. Ayan. Nakakita ba kayo ng mga taong ganon? Religious, moral, successful, and respected? Yes. Yet, ang kalagayan ng taong ito ay spiritually lost. Siya po ay spiritually lost. Masasabi natin ano siya, religious, maganda po ba yon? Siya ay moral, maganda ba? Successful and respected? Pero sa kabila ng lahat ng yun, makikita natin that he is spiritually lost. So through this conversation, Jesus reveals the heart of the gospel. Ano ba yung heart ng gospel? Ano nga ba ang sinasabi ng gospel? Na alam naman na natin, no, that salvation is not earned. Pag sinabing salvation is not earned, wala kang magagawa para tanggapin ang salvation. Para tawag doon, wala kang pwedeng gawin, no, walang kayang gawin ng tao para tumanggap ng salvation. Ang salvation din ay is not inherited. Hindi ito yung bagay na namana mo kasi yung tatay mo, Kristiyano, ikaw Kristiyano ka na rin. Hindi. It is not also achieved. Ginawa ko to kasi ginawa ko yan, kaya nararapat lang. Amen? So, ang salvation, it must be received through a new birth from above. Amen? So, ito yung pag-uusapan natin. At bago tayo magpatuloy, kilalanin muna natin yung isa sa karakter. Ayan. Gusto nyo ba makilala si Nicodemus? Ayan. So, sige. Pag-usapan natin si Nicodemus. So, ang tawag sa kanya ay Nicodemus the Seeker. Ayan. John described Nicodemus in 3 ways. Ano daw yun? He is a very religious man. Bakit? Kasi una, siya ay Pharisee. Pag sinabing Pharisee, sila yung mga strictest pagdating sa religious group. Alam naman natin, sino ang mga kumakalaban sa ating Panginoon Jesus? Mga Pariseo. Bakit? Kasi masyado silang pinangahawakan nila na ang law ang makakapagligtas sa tao. Amen? Pero alam niyo po ba, pag sinabing Pariseo, ang law ay natitwist din nila, pinabibigat pa nila ng gusto. Pero ang mahirap, sila mismo hindi nila ginagawa. Amen? But then, in their time, pag sinabing Pharisee ka, kilala ka. Kaya sinabi ko kanina, siya ay respected person. Pangalawa, he is a ruler of the Jews, a member of the Sanhedrin, the Jewish Supreme Court. Nakikita niyo ba na si Nicodemus hindi lang siya basta tao? Amen po ba? And he is a teacher of Israel, a respected scholar. So, matindi. Sabi niyo nga po, matindi. Hindi basta-basta tao to si Nicodemus. Ayan, he was, pero alam niyo po ba, makikita natin dito na he was outwardly righteous. Kung titingnan natin dyan, he is a Pharisee, he is a ruler of Jewish, no, he is a teacher of Israel. Masasabi natin na parang righteous tong tao na ito. Mali. But inwardly, alam niyo po ba, si Nicodemus ay empty. Empty. He had religion, but he didn't have a relationship with God. Saklap nun, ano? Alam niyo yun na, kaya nga, makikita niyo ba sa panahon ngayon, ang dami mga sikat. Yes? Ang dami mga respected person. Ang dami na halos lahat parang nasa kanila. Pero ano nangyayari sa dulo? Magpapakamatay, nasisira ang buhay. Why? Because inwardly they are also empty. Amen po ba? Because they don't have any relationship with our God. So, si Nicodemus, alam niyo po ba na pumunta siya sa ating Panginoon Jesus ng gabi? Ayan. Di ko alam kung nalagay ko dyan natin. Terot na. Nalagay ko ba? Ay, hindi ko nga nalagay. Sige. Si Nicodemus pumunta siya sa ating Panginoon ng gabi. Alam niyo po, isa po, meron po mga possibility bakit siya pumunta ng gabi. Kasi isa siyang Pariseo. Amen po. At ang mga kasamahan ng Pariseo ay tinutulig sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya siya pumunta ng gabi kay Jesus. Isa po sa possibility ay yung mapulaan ba siya? Na, nakita ka, pumunta ka kay Jesus ha. Huwag ka nakausap. So pumunta siya ng gabi. Sabihin, maaaring wala nang nakakakita sa kanya. And he also went to Jesus
secretly. Yan. Siyempre patago. Kasi nga, ayaw mapulaan. So, ano ang nagpapakita dito? Na si Nicodemus, meron siyang gustong malaman. Diba? Kaya nga, ano natin sa kanya, Nicodemus, the seeker. Hindi siya pupunta kay Jesus ng gabi. Hindi siya pupunta kay Jesus na tawag din yung kanyang pagkatao ay pwedeng masira kung wala siyang gustong malaman. Amen po ba? So, nung kinausap nila, sinabi, Rabbi, we know that you are a teacher came from God. Ikaw ang guro na nagmula sa Diyos. Nagbigay pagkilala naman siya. Tama po ba? Pero alam niyo po ba, sinasabi nito, makikita natin, Nicodemus saw the signs. Amen. Makita ni Nicodemus ang ginawa ng Panginoon. Pero, ang isa sa hindi niya pa nakikita sa panahon na to, ay hindi niya nakikita ang tagapagligtas. Amen. And many of the people on those time, nakikita nila ang ginagawa ng Panginoon, pero hindi nila naunawaan na si Jesus ang tagapagligtas. So, ano man pwede natin makita dyan? Sige ba, Ate? Ano tayo mga truth? Basahin natin yung una. 1, 2, 3. Someone can be religious and still lost. Tama ba rin? Maraming napaka-religyoso, pero ano to? Pangalawa, someone can attend church and still not know Christ. Pangatlo, someone can know about God and still not be born again. Amen po ba? At ayan po yung kalagayan ni Nicodemus. Kaya ngayon, pasok tayo, sige, ate, meron pa kang tinigay dyan. Basahin natin, 1, 2, 3. The life status of Nicodemus, that even the best of us still needs Jesus. Amen. Kahit kilala ka na, kahit pakaramdam mo, nasa iyo lahat, kahit tingin mo, napakagaling mo, you are still empty without Jesus. Because Jesus is all that we need. Amen po ba? Can you say amen to that? Amen. Kaya ngayon, pinakilala sa atin si Nicodemus. Kasi many people strive for success, for fame, for many material things, for power. Pero pala ito ay waste lang kung walang Jesus sa buhay natin. Amen po ba? Kaya ngayon, pasok tayo sa number 2 na makikita natin dito. Ano nga ba yung sinabi? Rabbi, we know that you are a teacher come from God. Ano dapat sabihin ni Jesus sa tingin nyo? Sa tingin nyo, pag ikaw, ano ba, Tin? Ikaw ay pinadala ng rosaryo. Para magturo sa amin. At walang tagay-ibang rosaryo makagawa niya kundi ikaw lang. Ano sabihin mo? Kung halimbawa ikaw ngayon, ano sasabihin mo? Salamat sa pagkilala. Thank you for acknowledging me. Sabihin mo. Pero alam nyo, si Jesus hindi yun ang sinabi. Bakit? Kasi alam ni Jesus kung ano ang nasa puso ni Nicodemus. Alam ni Jesus kung ano ang tumatakbo sa isip ni Nicodemus. Kaya hindi niya binigyan pansin yung pambobola. Pambobola ni Nicodemus. Kasi alam ni Jesus kung anong dapat ang isagot. At ayun ay Jesus provided the answer. Ano daw yun? Jesus goes the truth with a direct statement. Ano sinabi ng ating Panginoon? Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi, kung nag-isip tayo, sabi, si Jesus hindi ata na inuwaan si Nicodemus. Iba yung sinabi, iba yung sagot. Tama mali. Pero alam nyo, kailangan hindi natin mabubola ang Lord. Pag lumapit ka sa Lord, magdaging direkta ka na. Amen po ba? Huwag ka nang paligoy-ligoy. Pag kailangan mo, Lord, gusto ko mabayaran yung utang. Sabi ni Ate Ros. So, sabihin mo na yun. Amen po ba? So, kaya ngayon, ito ang nagsasagot ng Panginoon kasi gustong malaman ni Nicodemus, ano nga ba yung tinuturo ng Panginoon Jesus? Paano maliligtas? Kasi lagi sinasabi ng Panginoon Jesus, mga Pariseo, narinig niya na mga Pariseo hindi makakapasok sa kalangitan dahil sa maling ginagawa. Ngayon, malinaw sa utak ni Nicodemus na kailangan niyang malaman.
kung ano ang itinuturo ng Panginoon. Kaya naman, napaka-straight to the point ng ating Panginoon. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Amen po ba? So pag sinabing born again, ano yan? Born from above. Pangalawa, born a second time. At pangatlo, born of God. So ito yung dapat malaman ni Nicodemus. Bakit kailangan ng maging born again? Kasi kailangan ikaw ay born from above, born a second time, and born of God. Kaya nga sinabi ni Nicodemus, di ba? Pwede bang yung tao ay pumasok ulit sa sinapupunan ng kanyang ina? Ano yung sabihin? Hindi niya naunawaan. Pero banggitin po natin muna, bakit nga ba sinabing born from above, born a second time, and born of God? Ano yan? Sige po. Basahin niyo sabay-sabay. 1, 2, 3. It is not about self-improvement, not behavior modification, not turning over a new leaf, but about a new life. Kasi maraming tao gustong magbago. Pero ang kailangan pala natin ay tayo ay maging bago dinala. Amen po ba? Maraming tao gusto ng self-improvement, ng behavior modification. Pag sinabi modification, parang gumaganda, pero nandiyan pa rin yung mga pangit. Amen po ba? Pero ang kailangan pala natin ay a new life. So, sige po, Ate Ruth. Kaya naman pumasok yung sinasabi na nagkaroon ng confusion si Nicodemus. Ano sinabi niya? Nicodemus thinks physically by asking, ano daw? Can a man enter his mother's womb again? Kahit naman siguro tayo mga kapatid, kung sa atin sinabi ng Lord yan sa panahon na yun, ano pwede nyo sabihin? Pwede bang pumasok ulit? Actually ngayon, may pumili ka sabi born again, yung mga pilosopo. Ano, sige nga, laki-laki mo, pasok kayo dito. Diba? Ang dami naman, tawag doon, ang dami pa rin kami pilosopo. Ang dami pa rin ang tawag doon, inosente sa bagay na yan. Ano ngayon na makikita natin dito? Bakit nabanggit yan ni Nicodemus? Why? Una, he cannot grasp the spiritual truth because he lacks spiritual life. Kasi nga, patay ang kanyang spirito. Ang mga bagay na espiritu ay mauunawaan lamang ng mga buhay ang spirito. Naunawaan natin yan? Naunawaan ni Nicodemus, pangalawa, truly, religion can educate. Tama? To educate the mind, but cannot regenerate the heart. Amen? Ayan, sige, hayaan nyo rin si Jeremiah. Focus lang kayo dito. Ayan na, no? Truly, marami tayong nalaman sa religion, marami tinuturo sa atin. Amen? Pero ang tanong, nababago ba ang puso natin? Nababago ba ang buhay natin? Nababago ba ang pagkatao natin? Kaya, it is not enough to be religious. Amen po ba? So, dito tayo ngayon. Yan, para tayo nagkukwento si Pastor, ha? Kuhain natin maigi. Yan, medyo binibilisan ko, pero sabihin niyo pag sobrang bilis. Malinaw ba? Malinaw? Okay. So, Jesus provided the answer again. Jesus clarifies the new birth. Anong sinabi natin, Panginoon? Unless one is born of water and of the Spirit. Ayan. Ano nga tayo yung dalawang bagay? Born of water and Spirit. So, mga kapatid, kailangan malinaw sa atin itong bagay na ito. Amen? Kasi merong dalawang view sa water and Spirit. Ang unang view ay yung pag sinabi daw na water, ito yung physical birth. Kasi daw ang bata nasa loob ng sinapupunan, at yung sinapupunan na kung meron? Tubig. Nakalutang doon. Kaya ganyan lang. Kaya kahit anong likod ng nanay, di ba, yung bata hindi napapano. Dahil doon sa... Kaya yung sa mga nagbubuntis, huwag kayong naniwala na kapag nadulas, kaya naubungin. Kasi sabi ko nanon. Hindi po. Kasi may doon, hindi yung nagpuprotect sa kanila. Okay po ba? Malinaw yun? So, ayun yung sinasabi nila na unang view. Na pag sinabing water, ay physical birth. Pangalawa naman ay yung spirit, and spirit, natural, na pinanganak ka sa spirito. At ang pangalawang view naman, ito yung ating pag-uusapan. Na pag sinabing water, it's about
cleansing. Amen po ba? Sabi nga no, throughout the Old Testament, water is used figuratively of spiritual cleansing. Amen po ba? Sino yung nakaalala nung kasal sa Cana? Amen. Ano yung ginamit ng Lord na ginawa ng wine? Diba? Water. Para saan yun? So ano lang? Paghugas. Amen po ba? Amen. So, pag sinabing water is about cleansing. So, makabasa mo dyan sa Ezekiel 36:35 sinabi, I will sprinkle clean water on you, and you will be clean. I will cleanse you from all your impurities. So, this talks about repentance. This talks about forgiveness. Amen po ba? Amen. Nakakuha natin? Ayan, pray makuha natin. So, the New Testament too uses water as a figure of the new birth. Regeneration is called a washing brought about by the Holy Spirit. Now, washing, so, tawag sabihin tayo ay nilinis. At wala makapaglinis sa atin kundi ang banal na Espiritu Santo. So, through the Word of God and the moment of salvation. So, basahin nyo na lang, Titus 3:5, Ephesians 5:26, John 13:10. So, Christians are washed, sanctified, justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of God. So, ito yung nabanggit before na the washing Paul speaks of here is a spiritual one. So, makikita natin na sinabi rito na water is about the cleansing of the Holy Spirit sa atin. Amen po ba? Nag-gets natin? Kasi marami po dito dyan na pag sinabing born of water and of the Spirit. So malinaw po ba sa atin, mga kapatid? Amen. Pag hindi masyadong malinaw sa inyo, pagtapos ng gawain natin, puntahan niyo si Pastor. Mas lalaliman pa natin ang pag-uusap. Amen po ba? Kasi siguro pag yan ako dito, sabihin niyo matagal na naman si Pastor. Alauna na, hindi pa tayo tapos. So pangalawa, siyempre, tinatawag na Spirit. Tinatawag din spiritual birth. So, when we are born of the Spirit, ano tawag sa atin? A new person. Amen po ba? A new person arrives with a new spiritual life. And as we grow, we come to resemble our Father in heaven. So, ito ngayon ay yung tinatawag na born again. Amen po ba? Malinaw ba? So, that which is born of the flesh is flesh. But, born in spirit is from the Spirit. Kaya nga meron tayong sinasabi dito na human can only produce, ano daw? Human life. But the Spirit can produce spiritual life. Amen po ba? Malinaw? So may nilagay din si Pastor dyan. Basahin niyo nga po. Ito yung pangabakan natin. 1, 2, 3. A person once born has physical life. But a person twice born has eternal life. Ano na ulit? Ang isang tao na isang beses pinanganak ay merong physical life. Pero ang isang tao na pinanganak ng 2 beses ay eternal life. Bakit 2 beses? Kasi una, pinanganak physically. Pangalawa, pinanganak spiritually. Amen po ba? Kaya those who born twice, meron silang buhay na wala. Amen. Pero palakpakan natin ang Lord. So, ano makikita natin dyan? Sige po, Ate Rod. Sige. Letter D na pala tayo. D. The mystery of the Spirit. Ayan. I-illustrate ng ating Panginoong Jesus kung ano ang ginagawa banal na Espiritu Santo sa bawat isa sa atin. Amen po ba? Kung paano kumikilos ang banal na Espiritu Santo ay ito ay nilatulad niya sa isang hangin. Sino na nakakita sa inyo ng hangin? Nakakita na ng mahangin. Mayabang. Mahangin na yan. Pero yung hangin, wala pa nakakita. Ayan. Medyo nag-loading. So, sabi nito, ano nga ba ang wind? You cannot see it, but you see its effects. Yes. Ayan. Kahit may clean book ko, kung tumapak ako rito, ano yung epekto ng hangin sa akin? Sa damit, una. Gumagalaw. Sa buhok ko. Kahit di mo nakikita, pero may nagagawa ang hangin. Amen? Amen. You cannot control it. Sino rito nakakontrol ng hangin?
Avatar ka ba? Pero, you experience its power. Amen po ba? The new birth is the invisible but powerful work of the Spirit. Katulad siya ng isang hangin, hindi mo nakikita, pero makikita mo yung pagbabago sa isang tao. Amen. Kaya nga, born again, ibig sabihin, may panibagong simula. Amen po ba? Kaya those who are born in spirit, dapat kita sa atin na may pagbabago. Bigit na. Saglit. Sige, bigit tayo lahat. Can you say na meron ng pagbabago sa buhay ko because of the Spirit? Sige, dilat na po tayo. Tulad ng isang hangin, hindi nakikita ang banal na Espiritu Santo, pero may ginagawa ito sa buhay natin. Pagbabago, malaking pagbabago at makilang pagbabago na dapat, nakikita. Ano yun? Kailangan nakikita ang epekto, kailangan nakikita ang power. Amen po ba? So, ganun. Inihintulan ng ating Panginoon Jesus kay Nicodemus. Oo, hindi mo nakikita ang banal na Espiritu Santo, pero nakikita mo sa buhay ng bawat nanampalataya may pagbabago. Amen po ba? So, ano makikita natin dito? Hindi natin kayang i-save ang sarili natin. Tama naman, di ba? Hindi na natin na-earn ng salvation. Pero, sa kabila ng yun, kailangan natin ma-born again. Amen po? Kasi pag tayo na-born again, makikita natin ang miracle na gagawin ng banal na Espiritu Santo sa buhay natin. Amen. Ito ay pagkilos ng Panginoon, hindi pagkilos ng tao. Kaya nga binabago nito ang puso natin sa kaloob-looban. Amen po ba? Kaya pwede ba palakpakan natin ng Lord? Napakaganda ng ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kung anong sinira ng kalaban, anong sinira ng kasalanan, hindi may papantay sa ginagawa ng Lord sa buhay natin. Amen po ba? Tapos na. Nauna na pala ako. Number 3 now, lifting up the Son of Man. So, nung nabanggit ng Panginoong Jesus na kung paano ang serpent sa time ng mga Israelita, alam niyo po may istorya sa Numbers na nagpadala ang Diyos ng maraming serpent. Kasi ang kulit talaga ng mga Israelita eh. At lahat, kung sino matuklaw doon, mamamatay. Sino nakakita nung logo ng Mercury Drug? Alam niyo ba yung Mercury Drug? Baka TGP na lang alam niyo ha. Ayan, generic pharmacy. Pero yung sinasabi niyo yung basta pag sinabi medicine, di ba ahas? Kita niyo? Alam niyo sa Bible kinuha yun. Kasi, nung sa Numbers, nung pinadala ng Diyos yung mga serpent, yung tumutuklaw sa kanila, pinagawa ng iron na serpent si Moises at tinaas yun. At kung sino man yung tumingin doon sa serpent na yun, kahit patuklaw ay hindi mamamatay. Amen? Basahin niyo po sa Numbers. Yan, hanapin niyo, pastor saan sa Numbers? Basahin niyo yung Numbers din. Mabasa mo lahat na. So, alam niyo po, ito rin ay nag-represent kung ano ang kailangan mangyari sa ating Panginoong Jesus. Kung paano itinaas ang serpent, kailangan natin Panginoong Jesus ay itaas din. Upang ang sino bang tumingin sa Kanya ay hindi na mapahamak, kundi maligtas sa kapahamakan. Amen po ba? Kaya sinabi ng ating Panginoong Jesus yun. No? Sabi nga as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man must be lifted up. So ano nga ba siya sabi doon? Ang ating Panginoon Jesus ay itinaas habang siya ay nasa cross. Tama po ba? Alam niyo po ba, tinaas siya doon sa cross na para makita siya ng mga dumadaan. Ang purpose ng mga Romans para siya ay ipahiya. Para talagang, sabi nga sa picture o sa mga palabas, may saplot pa eh. Pero alam niyo po ba sa katotohanan, wala silang mga saplot. Talagang ipapakita talagang grabe yung pag-degrade, grabe talaga yung pagtingin sa kanila na napaka-makasalanan ng mga tao. Basta, pag sinabing ikaw ay napako sa krus, napakatindi ng iyong pagkakasala. Kung sino man tumingin sa kanila ng time na yun, tinitingnan nila, ito pala Jesus. No? Pero hindi pa nila naunawaan na kailangan mong nangyari para tumatak sa atin na sa pagtaas sa ating Panginoong Jesus, kung sino man tumingin sa Kanya,
manampalataya sa Kanya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So, ano bang nangyari? Jesus was lifted up from the grave. Tama? Nabuhay pa muli ating Panginoon? After ilang days? 3 days. Makakamunod sa amin 4 days. Hindi na si Jesus yun. Yeah. Then, He is lifted in glory. Siya ngayon ay nakapo sa kanang trono ng Diyos. Amen po ba? So, these are the things that happen. Kaya naman, nung sinabi ng Panginoon, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so must the Son of Man must be lifted up. Sabi nga, no, just as Israel found physical life, ayan, by looking at the serpent, we receive eternal life by looking to Jesus Christ. Amen po ba? Nakatagpo ba tayo ng buhay na walang hanggan sa Panginoon? Amen. Hallelujah. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang bukod dyan, ang purpose ito ay mas lalo pang mahalin ang Lord sa buhay mo. Because of Jesus, we have that eternal life. Amen po? Amen. Hallelujah. Sige, next tayo. Yan, the promise of eternal life. Sabi niya na that whoever believes in Him may have eternal life. So, pag sinabing eternal life, this is not a... Basahin nyo, sabay-sabay. 1, 2, 3. Not a reward, not a wage, not something we achieve. It is a gift received through faith in the crucified Savior. Amen po ba? Sabi nga na, it is not a reward. Tandaan nyo, hindi yan reward. Bakit? Sinabi naman lagi sa salita ng Diyos, ano man ang gawin natin, ito ay katapos lamang ng isang maruming kasaan. Ganun ka banal ang Diyos. Amen po ba? Hindi rin naman ito not a wage. Pag sinabing wage, sweldo o sahod. Kasi nga, kahit anong gawin mo, you cannot earn salvation. Nothing we achieve. Pagsakay mo na yung dalawa, yung word tsaka wage. But ano daw yun? It is a gift. Ano daw po? Gift. Malapit na ang Pasko. Next one. Next month. Sino gustong tumanggap ng gift? Amen. Yan. Alam niyo bakit masarap tumanggap ng gift? Kasi pag tumanggap ka ng gift, ibig sabihin yung nagbigay sa'yo, talagang buong pusong binibigay sa'yo. Ibig sabihin, special. Amin po ba? Hindi mo naman hiningi. Hindi mo naman pinaghirapan. Diba? Meron bang ganon? Dahil, nadulawan mo ka sa Pasko, magtatrabaho mo para sa'yo. Meron ba? Wala, diba? Pag Pasko, bigla na lang may dumarang regalo. Wala ka namang ginawa. So, ganun din. Ang salvation is a gift received through faith. At ito ay dahil merong Savior na nas-crucified. Amen po ba? Amen. So, ano makikita natin? Basahin natin yung dalawang may check. 1, 2, 3. Look to Jesus and not your works, nor your religion or your goodness. Amen? Pangalawa, look to the one lifted up for your sins. Amen po ba? Kaya nga ang tao tumingin sa ating Panginoong Kristo. Kailangan ang mga tao maunawaan nila ang kailangan nila. Amen po ba? Can we just say thank you, Lord? Thank you, Lord. Kasi sa dito, naranasan natin yung born again experience. Naunawaan na natin yung isang bagay na hindi naunawaan ni Nicodemus. Natanggap na natin, naranasan natin yung bagay na pinapaliwanag pa lang ng Panginoon Yesus Cristo. Amen po ba? So, sabi nga no, the same gospel calls to every people today. Same pa rin. Ang sinasabi ng gospel. Sabi nga no, you might be religious like Nicodemus, but ang tanong, are you born again? You might know about Jesus, pero ang tanong, do you have a relationship with Him? Do you trust Him with your life? And pangatlo, you might have morality, pero ang tanong, do you have a new life? Yes. Amen po ba? Kaya ngayon, napakasimple ng mensahe. Basahin natin. 1, 2, 3. You must be born again. Every people must be born. It's not about religion.
It's about experience. It's about relationship. Every people must be born again. Amen po ba? Ito yung sinisik nito na gusto niyang palaman. At alam niyo po ba, ang laki po ng impact ng pag-uusap ni Nicodemus at ni Jesus. Ang laki ng impact sa buhay ni Nicodemo. Noong time na si Jesus ay namatay, isa siya sa mga nag-respond. Nanampalataya siya. Nanampalataya po si Nicodemo. Hallelujah. Praise God. Pwede ba palakpakan natin ang Lord? Salamat sa Lord because all of us here, na-experience natin ang born again experience. Amen. At hindi na tayo basta na born again, nagpapatuloy tayo, nagpapatuloy sa Panginoon. So ang tanong ko ngayon, naunawaan niyo ba ng lubos yung sinasabing you must be born again? Amen. Yan. So kasama ito sa ating doctrine. Pinangahawakan natin that every person must be born again. Amen po ba? Amen. Ayan. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay